Tanong ko lang is, sino ba namimili doon sa mga district engineer? Sino ba namimili doon sa regional director ng DPWH? Sino ba nag-a-approve ng mga projects nila? No? Gusto niyo malaman kung sino? Sino Your po? guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Hindi naman si Secretary Bunuan na nag-a-appoint niya. Yes. Imili. Alam na natin kung sino namimili. Sino namimili, yun ang kasabwat nila dyan sa mga kalokohan nila. You released an open letter about the budget several days ago, I think. I'm not exactly sure about the date. I just know about the contents. Pero sir, when the President signed the budget for 2025 on December 30, he supposedly cured some of the complaints against the BICAM version. I'm wondering lang if you feel that the concerns were addressed, kasi I don't know if your open letter came after the signing or before the signing. So what do you think of the signed GAA for 2025, specifically yung AKAP, specifically yung increases doon sa DPWH at yung unprogrammed funds? Well, alam mo, Ed, all the while, akala ko pag-uusapan natin yung tourism sa Baguio. We'll also get there, sir. Hindi ko alam yun. Sorry, sir. Nahuli yata ako rin. Anyway, first, I just would like to clarify na yung anim alyansang nagkakaisang mamamayan is Yes, sir. a group of advocates for good governance at yung fight against corruption. And it's composed of retired generals, may mga clergies din siya, people from the private sector, from the health sector, youth sector, women's sector, iba-iba. At I'm not a member of ANIM. Isa lang ako doon sa mga pumirma ng kanilang manifesto. So, pagdating naman doon sa critical issues ng budget, talagang kami, may ginawa rin ang ating presidente na din niya, nabito niya yung worth 194 billion. Pero siyempre may kakulangan pa. No? Siguro may reasons kung bakit niya hindi niya masyadong natutukan pa yung AKAP. Pero yung AKAP kasi talagang nagulat kami doon sa amount, 26 billion. Mm-hmm. Doon sa pondo ng DPWH na increase pa uli ng 288 billion na hindi naman hinihingi ni Secretary Bunuan. Tapos yung unprogram amount, yun na nakakatakot yung unprogram. Although pasan, pero pa rin, malaki pa rin yung sabihin natin, ang nabawas doon sa unprogram amount is about 168 billion. Pero malaki pa rin ang unprogram. Ibig sabihin, anytime pwede silang mag-disburse ng fund, gamitin nila sa iba't ibang mga proyekto nila. At nakakatakot yun. Nakakatakot yung ganun kalaki. So, yun na mga kina-question namin na pinirmahan ko dun sa manifesto na yun. Sir, in particular yung AKAP, kasi yung AKAP, again, as you also pointed out, AKAP was not even in the National Expenditure Program for 2025. I mean, it was not even submitted by Malacanang. Yet it was put in by the BICAM, and it was approved pa rin by the President. Tapos, well, I'm sure you've heard about it. Ang sabi ni Senator Grace po, ang hatian nila is 21 for Congress, 5 billion for the senators. May I ask you think, are you also of the opinion that that's kind of pork barrel? Yeah, basically it's also a pork barrel. Kasi nga, balikan natin 2024, biglang nagkaroon ng AKAP ang 2024. At kung iisipin mo, ngayon pa lang pala magkakaroon ng guidelines. Paano yung AKAP na binigay last year? Na ang dami namigay last year. Wala pa lang guidelines pa yun. No? So yun na nakakatakot doon. So gamit ng ating mga lawmakers at yun ang mga ginamit nila para ipamigay nila na wala pa lang guidelines. No? At ngayon pa lang gagawa ng guidelines. Pero kung titingnan mo yung what is happening on the ground, marami sa mga lawmakers natin, ginagamit yan parang ayuda nila. Parang akala mo personal money nila. At ipinagmamalaki pa nila yan na kami lang ang namimigay nito. Tapos gustong-gusto pa nila na sila ang namimigay. Para talagang magpapasalamat yung tao sa kanila. Never, sila, no? Bihirang-bihira sa mga lawmakers na nagsasabi na itong AKAP na to o itong AX na to, ito yung mga natatanggap nyo na to,
taxpayers' money. Pera ng bayan ito. Ito yung mga taxes na binabayaran nating lahat. Pag tinatanong ko nga yung mga beneficiaries, at sabi ko, who's filing your income tax? Kukunti lang. Ibig sabihin niya, wala kayong binabayad na tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Every item that we buy at the stores, the department stores, every food item, may tax yan. Kaya tayo ang may pera ng bayan yan, pera natin yan, at binabalik lang sa atin. Kaya dapat wala tayong utang na loob. Yun ang ina-emphasize ko dyan sa aking mga meeting sa kanila every time na may akap ako nakotanggap o kaya AIX ako natanggap sa mga senators, yan ang lagi kong ina-emphasize. At pag nagbabayaran na, payout na, maalis na ako. Ayoko na ma-involve sa payout. Di ba pwedeng pigilan nyo ng mga local government executives, senator, mayor, halimbawa, sa bagay, senador yan, saka congressman, biglang susulpot doon. Kasi DSWD has been saying na wala dapat kinalalaman ang politician sa pagdidistribute niyang mga ayuda na yan, AIX or AKAP, wala daw silang dyan Pero ano ang pwedeng gawin ng local government? Kung sakasakali na kapareho nyo, you agree, hindi dapat siya na merong nagkiklaim na politiko dahil yan ay pera ng taong bayan. Ano kaya ang pwedeng gawin ng local government? Now that even the national government is saying, walang kinalaman dyan ng politiko. Sa ganyang sinabi ng national government, ano kaya ang pwedeng gawin ngayon ng mga local government executives? Dagdag sa tanong ni Ami, Mayor, last month, sinabi rin ni Senator Ping Lacson na yung AKAP, yung AIX, yung TUPAD, ay hindi yan pera ng mga legislators. Dapat yan, ang gumagastos niyan, mga executives, katulad nyo, mga mayors. May ganun bang sentimento? May ganun bang sama ng loob? May ganun bang mga concern? Yung mga local executives katulad nyo, pag nag-uusap kayo, na parang itong dapat ay trabaho nyo ay inaagaw ng mga legislators? It's actually a sentiment that is being shared by many of the local chief executives, either league members of the League of Cities or League of Municipalities. Common yan na problema. Common yan na issue na nire-raise namin. At another issue na nire-raise din namin, Sec Ronald and Ami and Ed is, bakit ayaw nyong i-share yung mga pinapamigay ng mga lawmakers natin? Bakit ayaw nyong i-share sa amin yung listahan? No? Bakit hindi kayo transparent? Sa amin, pwede nyo i-check sa amin sa social welfare, sa local government, kung sino nabigyan namin. Why is it na ayaw nilang ibigay sa amin yung listahan? At alam mo, sino ba nakakaalam kung anong situation sa ground? It's the local government. And specifically, the city social welfare. Kasi meron talagang due diligence na ginagawa niyan. Alam nila kung sino talaga nangangailangan ng pera. Alam nila kung sino yung mga indigents. Kasi nagkaroon yan ng mga survey. May tinatawag doon sa survey na yun to really determine kung sino yung mga nasa list of indigents. Ang nakakalungkot, pag ginawa ka na yan ng Kongreso, ang binibigyan nila supporter. Tapos di ka basta-basta pwede pumasok. Dahil may pangalan ka dapat, supporter ba kita o hindi? Supporter ba kita o hindi? Kaya nakakalungkot isipin na, kumbaga, election money. Kumbaga, ang nakakalungkot lang, sa ngayon, ang ibinibigay pa nila, yung pera pa ng bayan. Hindi pa sila gumagastos na galing doon sa mga porsyentong ninakaw nila sa mga projects. Yung mga porsyentong ninakaw nila bilang contractor sila. Porsyento nilang kinuha pa nila bilang supplier. So, kita mo, may porsyento na. Sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Sobra na. Diba? Sobra na. So ano nga po ang pwede kayang magawa ng mga local government executives? Ngayong may ganyang sinasabi ang national government na hindi dapat kasama mga politiko dyan sa mga bigayan ng ayuda. Tama yan, Ami. Good question. Let the social welfare decide on it and work on it. Sila lang dapat. Na walang interference ang mayors o any political figure. Huwag makialam. Katulad dito sa Baguio, pag may dumating na ayuda galing sa senator, bigay ko kagad sa City Social Welfare. Bahala na si City Social Welfare na gagawa ng listahan.
Walang pakialam ang mayor. Hindi niya sasabihin, oh, ito bigyan mo, ito bigyan mo. Bawal yon. Bawal yon sa amin dito. And I hope, sana, I'm pretty sure na marami rin sa mga mayors, ganun din, o governors, ganun din ang ginagawa. Leave it to the social welfare. Oh, yan yung actual guideline na sinasabi ng DSWD eh. Hindi nasusunod eh. Paano kung biglang sumulpot doon sa bigayan yung isang senador, merong nung panahon ng pati Vice President sumisipot sa bigayan ng AIX eh. Paano pag gano'n? Anong gagawin ng social welfare personnel? Alam niyo naman dito, sasabihin dyan eh, bakit mo ba ako sino ka ba? Paano ka pa gano'n na sinabi? Hindi yan kasi tauhan lang yan eh. Hindi yan, these are people who these Siyempre, are civil medyo servants lang. mayayanig Alam mo yan, naman, Biglang magdatingan yung mga bodyguard ng senador, yung congressman. Ano namang pwedeng gawin ng mga ordinaryong mga civil servants? Straightforward answer, wala magagawa, Ami. Wala magagawa, kundi i-accommodate sila. Ganun lang yun eh. Plain and simple. You have to accommodate them. Allow them to talk. Ganun lang mangyayari doon. Oo. Kaya talagang mabuti na merong ganyang guidelines ngayon na ginawa ang DSWD. Sana maipatupad na maayos. Kaya lang aawayin naman yung regional director. Sasabihan yung regional director. Tatakutin pa na, mahirap pa kayo sa budget, hearing, mga ganun pa, paparinggan, magpaparinig, yun na yun. Siyempre, matatakot yung regional director. Actually, Mayor, as early as I think May of 2024, in-announce ni Secretary Gatchalian na bawal ang mga politikong mag-distribute ng Yes. But it was still done consistently kasi you can see the video. Ang dami mga video clips online eh, pati mga pictures eh. So it's and also ang sabi-sabi ng DSWD Assistant Secretary before, as early as 2021 meron ng guidelines di ba? May penalties na guidelines yung DSWD na release doon sa pamimigay ng ayuda, dapat nakikialam ang mga politiko. So yung guidelines are not exactly new. Unfortunately, tama ka Ed, unfortunately hindi nasunod, hindi nasusunod. These are the realities on the ground, hindi nasusunod. Kami, Mayor, yes. Nandun kami ni Ami, Mayor, nandun kami sa stage, tutulak namin sila sa entablado. Siguro lang, naghahanap na Kunyari magsusumba. Hindi, tatanong ko lang, Mayor, kasi you have also been talking about the corruption in public works projects. At lalo na, matagal nyo na nababanggit yan eh. Meron ba kayo nakitang improvement? Siguro over the past 2 or 3 years, dun sa mga reklamo nyo, nagkaroon ba ng action, nagkaroon ba ng reforms? Dahil detalyado yung iba yung mga sinasabing di ba? Na paano nakukuha yung pera, sila na yung contractor, sila pa yung lahat-lahat na. Hindi ba may conflict of interest, may kickback pa? Meron ba kayo nakitang improvement or reforms in the system, structural? Ewan ko kung may naggagawa. Alam mo, maganda naman ang reputation ni Secretary Bunuan. Kaya lang siguro hindi pa namin nakikita, hindi pa nag-trickle down sa amin. Pero ang tanong ko lang is, sino ba namimili doon sa mga district engineer? Sino ba namimili doon sa regional director ng DPWH? Sino ba nag-a-approve ng mga projects nila? Gusto niyo malaman kung sino? Sino your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Hindi naman si Secretary Bunuan na nag-a-approve niya. Imili. Alam na natin kung sino namimili. Sino namimili, yun ang kasabwat nila dyan sa mga kalokohan nila.